Welcome mga kalinya. For today's video, we will perform Y delta reduced voltage motor starter. But this time, we will be using our time on delay. So sa last time na nag-perform tayo ng Y delta, gumamit po tayo ng ating dual timer na nangangailangan ng electrical or voltage supply. So this time, gagamit tayo ng time on delay that is mechanically operated na nilalagay sa ating mga contactor on our TC series. So, dito po siya nilalagay. So, umpisa na po natin mga kalinya. So, kung bago ka po sa channel na ito, gumagawa po ako ng mga videos about house wiring, motor control wiring tutorial, troubleshooting and maintenance tutorial, familiarization of induction motors winding and configuration, basic electrical computation, electrical testing instrument tutorial, and many more videos regarding our profession. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. Pag-aralan po muna natin ang ating mga kakailanganing mga components or mga gamit para sa ating gagawing wiring tutorial. Nangangailangan po tayo ng ating circuit breaker single phase for the supply of our control circuit. Nangangailangan po tayo ng tatlong contactor, one for our main contactor, delta contactor, and Y contactor. Isang overload relay at isang push button stop normally close contact at isang push button start normally open contact. So ito po ang ating time on delay. So sa pangalan po niyang time on delay, so makukuha na po natin kagad ang kanyang function. So ang ating time on delay po, upon the activation through the pulling of contactor, ang mga normal state of its contact niya ay magkakaroon lamang po ng pagbabago kapag na-reach na po ng time on delay ang kanyang time setup. For example, 5 seconds po, upon activation, 5 seconds pa bago magkaroon ng pagpapalit ang ating normally closed at normally open contact. So kung mapapansin niyo po sa ating electrical diagram, ang ating Y contactor ay manggagaling po sa normally closed contact ng ating timer. At ang ating delta contactor ay manggagaling sa normally open contact ng ating timer. So iba po siya sa mga control diagram ng Y delta. So iba pong Y delta using a dual timer, normally open ang naka-assign sa ating Y contactor at normally closed ang naka-assign sa ating delta contactor. So, ipapakita ko po sa inyo ang aking pagpapaliwanag dito sa ating time on delay. Kukuha po ako ng maiksing video sa aking video na mga basic components ng mga industrial control. So, ito po iyon. Po ang aking ibig sabihin mga kalinya. Subukan po natin siyang paganahin. So, nakakabit po ang ating test lead sa normally open contacts po ng time delay. Then, naka-infinite po ang ating tester, sorry. So, i-try po natin siyang i-activate kung ano po mangyayari. Nakaset po siya, I think, for 5 seconds. So, ayan po. Nagkaroon siya ng pagpapalit ng contacts after activation and then nang ma-reach niya yung time na nakaset sa kanya. Para po sa mas mabilis na ating wiring tutorial, nilagyan ko na po lahat ng neutral or line 2 ang ating mga A2 terminal ng ating main contactor, delta contactor, at Y contactor. So, umpisahan na po natin. Mag-base po tayo sa ating electrical drawing. So, from our line 1, from our circuit breaker line side, pupunta po tayo sa overload relay. So, mga kalinya, ang ipe-perform lang po natin sa ating wiring tutorial ay ang mga basic industrial components ng Y delta. So, sa diagram po natin, meron po tayo sa mga indication lights. So, this time, basic control circuit lang ang ating gagawin. So, umpisa na po natin. Babaliktarin ko na po ang ating push button stop, and push button stop.
start, sorry. So ito po ang ating stop at ito po ang ating start. Ayon po sa ating control circuit from our circuit breaker, ito po yung line na siyang pupunta sa ating thermal overload relay. So i-connect ko na po ang wire na ito na siyang mapupunta sa ating thermal overload relay. So ipitan ko na po mga kalinya. So i-connect ko na rin po ang wire na ito na siyang pupunta sa normally closed contact ng ating thermal overload relay mga kalinya. From the another terminal of our normally closed contact ng ating thermal overload relay, so i-connect ko na po ang wire na ito na siyang magpupunta naman sa terminal number 1 ng ating push button stop. So i-connect ko na rin po ang wire na ito na siyang pupunta sa ating terminal 1 ng ating stop push button. So from our terminal 2 of our stop push button, so ito po yung pupunta naman sa ating terminal number 3 ng ating start push button. So hihigpitan ko na po ang sa stop. So dito po sa ating push button start, mamaya ho kasi meron pa po tayo isasamang wire. So mga kalinya, gagawa lang po muna tayo ng stop start motor control. So tulad nga po lagi ng sinasabi ko na ang start-stop motor control ay pinanggalingan ng mga maraming motor control control circuit. From our control circuit, so ito po yung terminal 3. So pupunta po tayo sa isang side ng ating withholding contact. So i-connect ko na po ang wire na ito from our terminal 3 ng ating start push button. So ito po yung wire na pupunta sa ating isang withholding contact. So dito po sa normally open contact ng ating main contactor. So i-connect ko na rin po ang wire na ito na nanggaling sa ating terminal 3 ng ating push button start. From terminal 4 ng ating push button start, so i-connect ko na po ang wire na ito na siyang pupunta sa another side ng ating withholding contacts ng ating main contactor. So i-connect ko na rin po ang wire na ito na siya na rin pupunta sa ating A1 terminal ng ating main contactor. So hindi ko pa po siya hinikpitan ng todo. From another side of our normally open contact withholding contacts ng main contactor, so ito po yung pupunta sa A1. So hihigpitan ko na rin po ang wire na ito na siyang pumunta sa ating A1 terminal ng ating main contactor, pati na rin itong sa ating another side ng withholding contact. So tapos na po tayo sa pag-wiring ng ating start-stop motor control. Mga kalinya, before po natin ituloy ang ating ginagawang pag-wiring ng ating Y delta reduced voltage motor starter using time on delay, so check po muna natin ang ating ginawang pag-wiring ng ating start-stop motor control. So switch on ko na po ang ating circuit breaker, and then baliktarin po natin ang ating push button. So ito po ang ating push button stop at push button start. So push po natin ang ating start. So nag-activate po ang ating main contactor. So i-stop po natin. So try natin ng isa pa. So activated ang ating main contactor, i-stop natin. So pwede na po nating ituloy ang ating ginagawang pag-wiring ng ating Y delta reduced voltage motor starter. So switch off po na po ulit ang ating circuit breaker. Ayon po sa ating control circuit, ang ating normally open contact ng ating time on delay na siyang pupunta sa ating delta contactor at normally closed contact ng ating time on delay na siyang pupunta sa ating Y contactor ay mangangailangan ng line supply na siyang galing naman sa ating A1 terminal ng main contactor. So nilagyan ko na po ng bridging
ang ating normally closed at normally open contact. At ito po yung wire nito na siyang pupunta naman sa A1 terminal ng ating main contactor. So ilalagay ko na po ang wire na ito, ang ating time on delay sa ating main contactor. So i-connect ko na po ang wire na ito na siyang pupunta sa A1 terminal ng ating main contactor. So hihigpitan ko na po mga kalinya. So mahigpit na po ang ating supply ng ating time on delay na siyang mag-activate ng ating Y at delta contactor mga kalinya. So according to our drawing from the normally closed contact, so this is the wire that will goes to our delta contactor normally closed contact as our interlocking before going on our Y contactor. So ikakabit ko na po, or I will connect this wire from our normally closed contact of our time on delay na siyang pupunta sa ating one side normally closed contact ng ating delta contactor. So before going on our A1 terminal of our Y contactor. So this is it. So tapos na po tayo sa activating our Y contactor mga kalinya. So hihigpitan ko na po ang wire na ito na galing pumunta sa A1 terminal ng ating Y contactor for activating our Y contactor mga kalinya. From the normally open contact of our time on delay, so ito po yung mag-activate sa ating delta contactor. So hihigpitan ko na po ang wire na ito na siyang dadaan muna sa normally closed contact ng ating Y contactor as safety interlocking. So hihigpitan ko na rin po ang isang side ng normally closed contact ng ating Y contactor. So ito po yung wire na ito, normally closed, sa another side of our normally closed na siyang pupunta sa A1 terminal ng ating delta contactor. So tapos na po tayo sa pag-wiring ng ating Y delta reduced voltage motor starter using our time on delay. So pwede na po natin siyang i-check mga kalinya. So mga kalinya, switch on ko na po ang ating main circuit breaker. So pasensya na po kayo, medyo magalaw ang video kasi inalis ko po sa tripod ang aking camera. So switch on ko na po. And then, baliktarin na po natin ang ating mga push button, stop and start push button. So, ayan po. So, ipo-focus ko na po ang ating main contactor, delta contactor at Y contactor. So, pakitignan na lang po ang change over. So, switch on ko na po, o push ko na po ang ating push button start. So, paki-observe na lang po ang change over nila. So, ayan, nag-activate po ang ating Y contactor. And after time given, so nag-activate po ang ating delta contactor. So try pa po natin ang isa mga kalinya. So stop po natin. So i-try po ulit nating i-start. So pakitingnan ang change over ng ating Y at delta contactor using our time on delay mga kalinya. So start ko po ulit. So ayan, nag-activate ang ating Y contactor. Nag-change over by delta contactor. So mga kalinya, sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So isa pa po, i-stop pa po natin mga kalinya. So, ayan. So, start ulit natin. Push po natin ang ating push button start. And change. Tingnan po natin ang change over nila. So, nag-activate ang ating Y. And then, pumasok po ang ating delta. So, God bless po sa inyong lahat mga kalinya. Salamat po sa inyong panonood. See you on the next video mga kalinya.